Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Brothers and sisters, faith without action is dead. Ang pagtuo nga dili ubanan og maayong buhat patay. Faith and action must always be together. They cannot be separated. These two are twins. One cannot live without the other because God has joined them together. In James 2:24 it says, "You see, then that it is by our action that we are put right with God and not by our faith alone." And even in verse 26 it says, "So then, as the body without spirit is dead, also faith without action is dead." Therefore, brothers and sisters, faith without action is dead. Hi and hello. Espesyal nga edisyon sa Faith in Action. Regular nga programa sa CCTN, Channel 47, headlined by the one and the only Nonito Tatay Dodong Limchua. Mga ko katahuran sa mga listeners, sa mga followers ni Tatay Dodong, nining partikular nga tulumanon, kay na ikag ko nga mobisita ni Tatay Dodong and mo produce me o usa ka espesyal nga tulumanon tungod kay tuig 2024, no? Karong tuiga mga igala, ika-29 na katuig sa sukad sa pagkatukod sa Oasis of Love here in Cebu. O kita sayod nga kini nga charismatic community gipanguluhan sa head servant nga si Tatay Dodong Limchua. So mayong buntag, mayong adlaw ni Mutay, and thank you for having me in your program. Thank you so much, Sir Malo. Another ba kung litok og malo nga dako. Nakaroon nga malo. Gamay, no? Sexy. Kay katumo sa kamalo, tamsi man to. Nung nagtan-oro baron si Yes. Malu, si Oo. Tokaya Malu. Anyway, Tay, as I mentioned, kining tuiga, ika-29 katuig nga sukad sa pagkatukod sa Oasis of Love. And nakuha na ako nga information nga actually, karong tuiga, ika-30 katuig sukad nga nasinati ka ni atong talagsaon nga near-death experience and miraculous healing while you were still in the US. O kana siya nga paghitabo ba tayo which led you to organizing the Oasis of Love in Cebu nga imong giporma diri sa Cebu. I think tayo nindot yun na siya nga konteksto nga atong aninaw, no? Kanang mo-look back kita sukad sa nahitabo nimo dito sa Amerika ni atong 1990. So what were you doing in the US then atong panahon na tayo? Well, actually, during my old life, even in my prime time in Manila, because I was the one who trained the Presidential Security Command of Marcos during the regime of the first Marcos, the senior. Yeah, nakakas Malacanang sikat mo ka. So, I was able to meet Maning Borlasa. Because Maning Borlasa was very active in Malacanang sa mga shoots niya. Si First Lady also during this time. Close ka sa mga artista. So, my purpose there is nagsabot ni Maning Borlasa na magmuhat mi o Jezebel diri sa Cebu. Now, after surveying the areas, bantayan, mga beaches, gina kong maninga, well, we cannot start this project because we do not, you don't have any underwater camera.
Ako, I want to push through yun kay nahilig mo dyan ko sa kagumkum during the time. Kaya, ako man dyan Jezebel nga luyat. Kanang kagumkum mga DC ba? 16, 17, 18, 19. Old life, tatay. Oh, that's my old life. But let me cut you then. Dito sa imuhang first nga kanang stint, foray nimo sa Malacanang as part of the Presidential Security Group, unsa maging imuhang particular nga gihatag nga training dito? Self-defense. Okay. This happened because remember mo one time, I even have that video karon nakita na ko. The first lady was stabbed on the in the stage. Somebody, a crazy man with nakasuit ha. Saka dito nagdungap si Milda. Samad-samad si Milda. Nobody was able to stop him because nobody knows martial art. Ilan na Okay. patay bang. Mo na tabo. So, hanas po ka sa martial arts dito eh. Well, I think I'm the only living now nga niyaron sa 12 Paris nga nabilin. So they just even appointed me 3 years ago to be the Supreme Grandmaster. That's the highest rank of sa 12 Paris. No? So at first I refused to accept because I said I'm no longer in this practice anymore. I am now with the Lord. I'm full time. Yeah, they want to have a leader. So just be a leader to us. Okay, but sometimes I will be forced because they need demonstration. So I'll be forced to. Even now, Oh. bisan karon. But at that time, ang imuhang training lugar sa martial arts was with 12 Pares. Yes. Okay. And I then, started 1958. okay. So, ang imuhang nga credentials di ay bugat yung gayo, no? Sa yunan ka anang ikay mo hatag og training for self-defense sa mga sakop sa Even- Presidential Security Group. Even the personal bodyguard of Bongbong during the time in London. Ako tong estudyante, duha. Si Pete Labaw, si Pete Sara. Okay. Mo bitaw na katong pagkagawa sa news nga namatay sa Bongbong nga na ayaw na lang mo kay bodyguard ito ako tong estudyante. I know everything. Bueno, so tay, human sa imuhang kanang exposure no sa ingon ini nga mga endeavor kining you went to the US Yes. in 1990. So unsa man gyud imuhang tuyo dito tay? Well, actually, research, mga ana niya, mga kamera, modern techniques ba sa Ako production. kung nakuha gikan sa article na Hinara Newman sa kanon archive na nga mga article sa The Freeman nga usa sa mga nakahatag nimo og kahibaw training and exposure in cable TV is that guy from Dakota, North Dakota. Well, Kit Anderson, ang sa iya, I first learned the transmission because ang cable is wired. I just applied the technique. Now, I'm not an engineer. To me, later part of my life, I was able to see that the Lord was been chasing me from the beginning of my life, and I did not answer. Niya, ang kakuan yun kay dili jud mohuno ang Ginoo to di ka makuha niya. Until that time when I was in the States that's 1994 when I suffered a major heart attack, myocardial guto. So I lost my heart there. Di inan jud ko sa doktor na. Di na mahimo ang bypass because my heart was damaged. What's the use of bypass? So what I need during that time is transplant. I stayed there for another 6 months. There was no donor. I have to come back. Why I have to come back? Because my friend, actually, dugay man yung sa Manila. I was anymore in Cebu for the past, from 1966 up to 1992. Wala na ko diri sa Cebu.
tuwan ako sa lain-laing mga lugar. Sa Manila. Oh, Cagayan de Oro, Dumaguete, Manila. And don't you know what's my works in Manila? Butcher during that time. In my life, I was bankrupt so many times. That's what I'm doing now. Because of those things that happened to my life, the Lord has shown me kung unsa yun ang ancestral course. No matter how you strive to go up, you can go up, but na a little while you go down. Why? Because the devil has all the right to pull you down. I was able to learn the Bible about this. It's Lamentation 5 verse 7. It says, our ancestors sinned, they are now gone, but we are suffering from the sins. Karir kay tay ha, because I want to sundo na ko ang journey nimo, no? That's right. Human sa pag-experience nimo ni atong heart attack dito sa Amerika. So you came back. Yes. Balik ka sa Pilipinas knowing ang katong giplano unta sa ibang mga cardiologists sa Amerika nga dili mahimo dito. No kay walay donor. So when you Dili kayo di mahimo. Yes, because why do no? What do you mean? Tabo. So what happened after kanya balik diri sa Well, when I arrived here, after a week, Maning Borlasa came asking for the project. I said, no more Maning, look at me. Puti na ako ni Wanga. Kaya, ano naman? Maning, I'm really invalid. Hindi ko kasabot, lingkod, tindog, higda. Putas kay my heart cannot pump enough oxygen. It's only 36% of my heart is functioning. Nagbuba naman ang front. Damage man. Kaya naugan man ang circulation sa dugo. So, yung siya, tanawan ang Ginoo, ang timing ba? God is not too late and it's not too advanced. Timing yun. So, next week mayroon kaming seminar sa Oasis. I want to sponsor you. Nung kami, ni nanay, kami niya to. What year was that time? 1994. 95 na. 1995. Okay. So, danangin ko ni Dr. Ranobal. Ang imuhang heart doctor. Oo, cardiologist ako. So, gi-check ko niya. Kaya di mo siya gusto nga mubiyak kung Cebu. Kaya delikado man kong life. Tanaw niya, doon na sa duha ka skin niya. So, you cannot live. This is another form of heart attack. Ako yun na si Dr. Doc, I know that I'm dying. I want to die with the Lord. This is my opportunity. So, din siya, o sige. Basta, 3 days naman ka na, tagaan ko niyang maintenance siya. But immediately you have to come. Kaya ato nung check mayo. So there, I was there. But to me, it seems no miracle, no nothing happened. So, nahuman kong seminar. Pag uli na ako, nakasakay pa na ako sa Dr. Ranobal. Siya, tomorrow, ha? Oh, yes. Pag-ato na ko. Let me cut you there. Sa inyong kanang imuhang encounter sa Oasis of Love na seminar, unsa may naitabo dito tayo? Na by peak moment? Nothing lagi. Wag yun. I did not feel any signs and Anything? wonders, nothing. Just ordinary. Oh, Okay. that's the biggest miracle. The Pila Lord- to kaadlaw? 3 days. Stay in. So, This is speaker ato na hinumdum ko. Daghan kayo. Oasis of Love. Daghan kayo. Okay. Mga speaker yun dito. So balik na ka sa Cebu. So, pagkaumba, dito na kong doktora, she was surprised. Nawang ischemia. Ang iyang yata na po is maintenance. That's not a medicine. For the information of our viewers type, sabtami unsang ischemia. Ischemia is another form of heart attack. Nga naana sa kay problema sa heart So, malfunction. impending heart attack. Oo, Diba? ganun, Okay. oo. So, stress test ko niya to go deeper. I was able to finish the stress test. She was so surprised. I know that she wants also to go deeper.
Ay siya mag-kalyong test niya. Mhm. Direct na. Baka sa nita mo, the biggest miracle is I was able to finish the stress test Pila na ka minutos? 28 minutes. Okay. Involving nga unsa nga mga Treadmill. treadmill. Ano, Okay. kanang pataas. Kana ra. Pero kung may hunong tay mo Makita man dito to. anyway, sige. I was able to finish. But my heart was still in Amin's heart. No. That's the beginning of my together with the Lord. I decided to surrender everything to the Lord. I decided to answer His call. So dito na ko sa Santo Rosario during that time na si Monsignor Bingay pa ang Kura Paroko. I served as lay minister. The whole masses in the morning, 6 masses. I serve all the masses every day. Until nagka-close mi ni Cardinal Vidal. That's the start of the big miracle. The first miracle is one evening when we were having that dinner. Because my devotion is the Blessed Sacrament. Eh, kana sa among misa dito sa Santo Rosario, every after the Mass, tuwadyo ko sa Blessed Sacrament. Waiting for another The 10, next? 15. Oh. So, di ba anas Cardinal? Your Eminence, you know that I want to talk to the Lord always. Nga, sa'yo subuntag, wako'y ka-istorya, maaripan niyo ko dito. Will you allow me to have a Blessed Sacrament in my house? During that time, I did not know na di na mahimuday kay mga congregation na simbahan, mga ang mga madre nga simbahan sana. Cloistered. Oo, yan na mura. Ang akong that word di dyan ako na malimtan. Ingon siya, why not? Untor ko. So, puyo ko niya sa Rome, one trip niya, palit ko Monstan. Ano to? Siya gabi sa balay. From then on, tingala mo ka na akong mga talk. Kana mga passages din ha. I'm not a theologian. I did not study theology. Kanang ako yung every teaching ako ihatag. Doon na ko support ang nga Bible verse. Asa mo na? Bible verse na primero. Na musod na ko din na while I'm praying in the morning. Ni ako na din ay alaw mo nung sa may sabutan nga Bible verse. Muna na. Muna nga. So you had ang Blessed Sacrament na enshrined sa imong Balay. residence in unsa tuiga tayo? That was 1996. By that time na organized na nimo na establish Yes, na nimo ang Oasis of 1995. Love. After my Manila seminar, after a few months, nag-organize na ko. In fact, my speaker during this time are all taga Manila. I understand nga kining usa sa mga kanang nadapod nimo no from Manila to Cebu si Brother Vic Cabral. Si Vic Cabral, basta, Mao man na iyang gipaambit sad nato no sa atong programa sa station DYRF nga nag-host ining official media platform sa Commission on the Laity nga mao ang Laiko. yeah. Yes. So anyway tay, Ako nang bidaan the whole family diri. yes, mao gyud na iyang gi-share tay nga iyang gidala diri nga wa gyud siya kanang insurance kung unsa iyang gibuhi sa iyang pamilya. But God provided everything nga mahiluna siya tungod sa generosity nimo tay. Anyway, so pag set up nimo sa Oasis of Love in 1995, kining pila dayon ka mga tao ang daanin mo? Mga 40 plus, 46, 47. Ano, 40 plus. So mga community-based ni mga kaubanan nimo sa media industry. Wala, bisag, ano to?
friends nimo? Oh, wow. Mura. Na, we have the record, no, we have video record from that day up to this moment. Na, ado na, for, Kanang pagtukod nimo sa charismatic community diri tayo 1995, kung say challenges nimo atong panahon na nga nasugatan nimo? well, to me, I don't have any problem since ana man ko. Di man ako naayos. So, no. So, what you ko nakitang problem? Pagka-second, idaghan. Ang problema rin yun ako, because not all are open, no? So, dili magdugay mawa yun na sila. Ang commitment magumito ng ang kuron nga Nga importante mo. what's the difference between interest, commitment, and involvement? Because there are, yes, plenty are interested to participate, to be a member, but there is no commitment. Why? When you have no involvement, commitment will just disappear. Ang makapalawang ko nimo, ang imo mga involvement. Kinanglan mo show up gyud ka. Anyway, Yes. Tay, while this was going on in 1995 and onwards, what happened to the business side of your endeavor? Sa imong mga palikon, usa na itabo sa imong business? Just grew. In fact, lo and behold, no, modesty aside, in this internet business, now, when I started this, my friends was been laughing at me. Siya, are you crazy? You're fighting giants? PLDT and gloves, do ka man doon na. I think tayo nga ka na mayong hisgutan nato nga nagsugod ka gyud actually sa cable business. Oh, just the same technology. The same technology. Okay. Kaya ang si Tatay Dodong is recognized as the father of cable TV in the Philippines o karong panahon na hatagan usab siya og credit mga higala sa pagpalambo sa fiber optics. No? You know, where did I study cable? Because my line is transmission, free channel, like ABS, GMA, and even the ABS technicals people are all came from me. I studied that. It's to my guts. Legazpi Tower 500. When I make my, what we call this, offering, so that is only 35,000 to let the cable, the channel be received by that 500 rooms. I don't know anything yet. When the owner was so surprised, ang akong kompetensya, 200,000, ako 35. So is destroyed ko, yes, no cure, no pay. Then there I study how to let the frequency run. Successful. I won. So second time, may Manila Pen, ako ng system. How much did I bid for that? 100,000. I was able to prove naman makapalusot ko. And that's my first brand new car. Kay Nissan during the time is 90,000 plus naman. Brand new. So muna na, nakuha na ko ang sa Makati, ang tanang mga hotel, nakuha na ako. Basta mga condominium. Wala pa cable kay, during that time, wala pa may franchise. Control na to. Marcelo man, control man ni Benedicto. So, musuod lang ko sa mga subdivision. Wala. Ang So, akong mga cable is subdivision. So tayo ang kanang imuhang gamito na ko imong word ang imong commitment mo pag-alagad sa atong Ginoo. How did you integrate that into your business? Sa imong negosyo ta. Ako Ginoo, Lord, I do not have time with my business, Lord. I'm serving you, Lord. Ika'y bahala sa kong business. I was able to open all the branches all over Visayas and Mindanao.
I just appoint people there. And these people who manage these areas are all Oasis of Love members. Just like sa ato diri sa Cebu. Charles is in charge of Cebu City. Alan is in the south. Yeah, si Jimmy is western side. Toledo, Dina, Balamban diri. Medyo Javier diri sa north. Muna na. Puro na mga naas Ginoo. Kanya, wala na Ginoo na. But that is on the admin side. No? Kanang in terms of cascading imong ipadagayday ang faith sa imong mga empleyado tay, how do you manage that? Well, like here, every first Friday, silang tanan punch in, doon na sila sweldo. They stay there. After the Mass, I give moral values, then healing, introduce the inside, the healing of the inside, mag-uli na sila mga treat themselves as brothers and sisters, mag-ginaksanay, ano na. Yeah, after that, kanon ako sila, after lunch, they start their work every first Friday. Pagka Saturday to, ako dumagkit Muna ako mga kuan-kuan na Muna imong routine tay. Oh. But I understand also nga you go on outreaches, no, even in Hong Kong, Yes, o sa uban pa mga dapit sa gawa sa Pilipinas. So unsay imong mga areas nga na-reach na, no, outside of the Philippines tay? Well, US, karon na pabiyaan, kaya namatay man si Pasner, siya may in charge ito sa na. Cecil. Cecil, Marisol St. Hong Kong, no? Hong Kong, in fact, karong September 25, I'll be there already, and I'll be back October 2. So, tulong ako, Kowloon, all the areas there. Kaya. Mura og taod-taod naman gyud ka nga kanang naghatod ining evangelization sa Oasis sa Hong Kong tay. Unsa imong mga peak experience dito sa Hong Kong because you serve our brothers and sisters there, no, nga naa sa kanang household or domestic nga mga trabaho. You know, when I was there, giving the deepening of our to our religion there, I was able to translate the OFW completely. OFW, only female works. Kaya anak ko, kalimutan na, brothers and sisters, wa man day brother, sister man, koy. So muna, karon excited na sad sila kay mato naman sa ko kay sa una every month na karon medyo every 2 months 3 months mga to kay mahal-mahal na mga update And you have also cultivated good relations, no, sa atong mga kaobispuhan dito. And enough for you nga marag mahug na gyud nga regular nimo nga Yes. outreach dito sa Hong Kong. In fact, karong biya, wa pa ko kakuha po mga busy, mga bishops. Every trip, magdama may bishop. Kaya, I want to... Local bishop tayo. Yes. I want to introduce to the bishops kung unsa kapait ang mga nailayo silang pamilya. Niya, pugihan sa kayo ni mga bishop magpakumpisal. Tag 3 days, 4 days, wala. Sige kung katok na, sige nagpakumpisal, wasa na sa undang dito. Then they were able to, mga bishop, mga appreciate ba siya sa pagkanindota sila mga life. Wala na ang, in fact, karon gani, plano ko rin, ako pa inos Jimmy. Pamami ng mada niya, anyway, it's still this September 25. So, ayan ako, si Bishop Ruben, if he is open ba. Available, no? Okay. Nindot So, po na. pamanakat to. So, sa may nakita nimo sa kinabuhi sa ato mga igsoon dito ba? What is it nga kanang bakong problema nila? Not nga dili lang tungod sa kwarta tayo, no? But what is that spiritual problem nga natin nila dito? Well, pagkakaroon, kutob sa itong mga nagunitan din na, di magutan na makaistorya din ako. Wala naman kasi sila problema, in fact. They are free to go to Mass. They are free
to enjoy their day off, no? Oo. Pero Okay, ang so- akong well, imuhang man nga hisgutan ako nga sila na mismo ang kanang maningkamot pag-organize sa imuhang mga talks, mangita og venue, mangita og kanang mo prepare og mga snacks. Unsa may timailhan anata? What is that indication in They terms are of not only committed but they are involved. Grabe kayo nila, grabe. In fact, every Sunday, doon naman tayo mga input sa ila through live streaming. Line. Ako, first Sunday, si Alan, second Sunday, third si Shirley, no? Yung naana tayo ng naana. So, every Sunday, mag-group together sila in one area. online? Online. Okay. So, pila ni sila tanan sa imong estimate ang kanang na pundok nimo nga maminaw sa pulong sa Ginoo? Di na na may help kay sus. How is your health? Health. Well, my health is well. What I mean is, I'm still strong at my age 82. No? O ito ang daghan na maingon ako nga, tayo don't look like 82. Kung pila man yung tanaw na ko, puro ka mag-81 and 1, ha? Anyway, that is Tatay Dodong Limchua for you, no? Ang tanan yun, kinanglan nga, butangan yun, i-injectan yun ng humor. Mga igala, we'll be back. Kuman ining hamubo lang kaayo nga commercial break. Stay with us. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! In the heart of Cebu lies an ideal place for the people on the go. Uncle Tom's Cabin Hotel gives guests a convenience of quick and easy access to Cebu's business centers. Offers spacious rooms furnished with all the modern-day amenities. Uncle Tom's Cabin Hotel, located at NP Yap Street, Barangay Capital Site, Cebu City. For reservations, call 032-888-8667. Thank you. Padayon ta mga igala sa ato ang conversation kulo ka bildo uban ni Nonito Tatay Dodong Limchua, ang head servant sa Oasis of Love Community nga magsaulog sa ilang ika-29th founding anniversary karong Domingo, August 25. But importante sab kaayo nga atong gihisgutan karong higayuna mga kaigsunan ang ika-30 ka tuig na, no? Nga conversion ni Tatay Dodong kuman sa iyahang medical crisis nga na-experience dito sa Amerika, nga nibalik siya dito sa Pilipinas, nga nagdagi hapon siya sa iyahang medical issues. And in the process, nahinabi niya, nahinagbo niya ang iyang higala nga si Mr. Manning Borlasa, nga mao'y nagdaan niya sa Oasis of Love Community dito sa Manila in the middle of butang ta risgo kaayo unta nga biyahe tungod kay napaman siya medical issue, no? But God is good. Di ta ka explain mga kaigsunan unsa ni nga dako kaayong milagro nga nasinati ni Tatay Dodong. Ang pinaka-importante nga fact, no, nga
naa siya karon sa ato ang sa Tagalog pa he is with naa siya sa atong feeling, naa siya sa atong kiliran, Kiliran. and tatay is all over the place, no? Kung ako muna paminaw na iyahang mga outreaches not only in Mindanao, in Visayas, but even abroad, no? Especially in Hong Kong. Usasab sa akong hibaw-an tay nga maayo sab nga atong i-mention diri nga despite the global COVID-19 pandemic, ang evangelization efforts sa Oasis of Love imong gihapon nga gipahigayon via online, no? Istoryahin ko nutaan natay. Kay daghan kog mga amiga nga ningon nga nababas tatay Dudong sisitihin ko na uy, so magpasalamat ko kay during the COVID-19 na sinati ko no sila og healing sa ilahang kanang COVID-19 nga sakit tay. Tell us about it tay. Ang kaning imuhang online nga healing and evangelization at the height of the global crisis. Since you are mentioning about that crisis na to, ninumdum ka nga headline ang provincial jail ng lockdown. 80 plus of them were victim of the COVID. We were the one who handled that. No casualty. So you went to the prison or online? Online nga, kus lang ipa. Mura man yun ang ako. Every time ang human ko sa session sa online, ang ako rin yung pangayon is, look for anything that you can smell. Smell lang nila. Nindun sa ka sa sitio sa Patera. Ha? No casualty. Nag-share pa ganit sila na ako one time. No? So doon na tayo video nga, pag-invoke na ko sa Holy Spirit, ang street light, ang kidlap mo, yung sila, kinsa mo ito yung mag-ipadahan na mo, diri nga bakanon. Ay, kuha mo ko ipadahan bakanon. Pedro Kalungsod mo ito, San Pedro Kalungsod. Patron saint, di ba? Oh. So mo na nga, ito nga, you know, there are so many signs and wonders na hindi na lang kung mag-hispot ba kayo. Ikaw, medyo ka, wadyo ka kakita na doon na ko yung mga healing session, mga unsa din nga sige ko na sa Facebook. Because I just want to maintain my status karon na. Obos lang yun ko. Timumnak ni Kuya Juan, I've been doing my best for my reparation for 29 years. Kunya, kung magpasikat kung may ana, I don't know kung maka-resist ba niya ako sa mga temptation. Kung my head will swell, nagguba ang akong preparation. Di ba? I'm ready to face God. Even during the time 2022. Open naman ang hospital. Gilift naman ang restriction. So, napacheck na ko, check up. Nakita sa akong doktor, sa heart, Dr. Anabal, na ang akong PSA, that is the reading for the prostate, 49.5. That is very high. Dito ko nakaambling ko, yung mga diay nyo, nasakit pa ko sa kids pare. Kaya 1996, I decided that I will surrender my sex life because that is my number one sin na nangid ko ni nanay. Yung siya, I will sacrifice with you. Dito may ni Cardinal Vidal, nagpa-bless. Blessing ko, surrender my sex life. Living in a chastity life. Then I remember daring ko tinuod yun ay no? Anything, bisag unsa nga butang, kung walay gamit tayo on yun. And that resulted in your prostate. 49.5. So, gipada ko ni Dr. Anubal kang doktor sa oncologist, batukan. Tanong ni doktor, taas mo kayo ni. So, sa GC biopsy, stage 4. Tuwid ni 19. 2022 yun, March. It was March. So, siya mag-moonscan ka kay delikado. Moonscan. Terminal cancer.
But I don't want to stop my outreaching. Pero kaya na lang kung ikimo, no radiation. You have medicine, vitamins. Anyway, I'm ready to face that. This is a good opportunity, the best opportunity that I'll be facing God. Kaya terminal na ko. So na. But that December 27 exactly, 2022. 22, the last month, March month, 9 months after, tukod, yung doktor. Pacheck ko sa, kung saan na. My body was still the same. Kapag yung kumo, shrink, Wala po ka maluya tayo. wa, sige mo yun, biyahe, abot pa ganit kong lawag. Ano yun, face mask ako na sa plano, ana, uman, di mo ko ginawa na. Bakal pala reading, because 49.5. the normal in the PSA sa prostate is 1 to 4. Kini karon ako 0.02. Wow. So below pag yun sa normal. Oh. So muna na. So there are so many tests. Nga about sa atong kinabuhi. No? Uh, So how did you maintain your equanimity tayo? Yung sa manimo nga kanang dili ka maluya, dili ka ma-discourage, discouraged bin wa dyan na sa kong layo. Sa akong buka wala yun. sige raman dito. If I will die tomorrow, I'm not regrets. That's the best thing that will happen to my life because I'll be meeting the Lord. No? Yung kumahalo kamatayon, kaasa ko ibutang. In fact, nobody believes that soon Marawi will be open sa internet na to. Hadlokan. Mga telco, hadlok mo soon. O, ako soon. Asa man ako pick up po ng banwid sa mga telco. Aray sa Iligan. Maglinya na sa amin from Marawi to Iligan pag-pick up. Wala ako kung amang ko ikadlukan because death will just come to us. Earlier or later, it will come. Nobody can stop that. But the most important thing is to be prepared. People are afraid to die because they don't know where to go. But if you are ready and you know where you are going, why will you be afraid? You'll be facing God. And that is the greatest gift that you will receive, facing Him. Tay, kining ang unsa gyud ang charism sa Oasis tayo? Well, healing. Ang atong healing, lahi na healing. Kay mo ni nahitamos kong kinabuhi, mo ni gift gatag sa Ginoo nako. Everything was very clear kanan. Cutting the bandage of the ancestral curse. Okay? Kita lagi, nobody is exempted from ancestral curse. Kitang tanan, nga naman. If you read Lamentation 5 verse 7, it says, our ancestors sinned, they are now done, but we are suffering from the sins. Mao na ang gitawag nga generational sin tayo. Yes. Okay. Now, morning. Labi na mga lain denomination di mo to, ani kay ilang ituan. Namatay na si Jesus, Luwas na save ta. na kaluwas na. Doon na sa pari, ani di mo to. Okay. Ba na? Gibayran na ni Jesus ang atong mga sala. Gibayran ng atong mga sala for our soul. But this verse is not talking about salvation. This verse is talking about the consequence of how we live in this world. Iba lain, nayuban nila ang mga grade school lang, nindot kayo nilang kinabuhi. Nayuban, doctorate na, masteral na, problematic lang kinabuhi. Because of the ancestral curse. If you go to Exodus 34 verse 7, it says, it will reach up to the fourth generation. Now, saan lang? Fourth generation. Saan man ang fourth generation? Parents pa na si mong grandparents. Pila na katuig ang span ana tayo? Kung yung 4 generations, 50, 50, 200 katuig. Pero di man naman tapos. In my study, it will not. Nga naman. Kita, ato lang parents, yung liwat ka kay sa mong ginikanan, kita liwat sa kanila. Because we live with our parents, what they have done, the right things and the wrong things, we also follow, kay naaman talito. So that, again, is from you going down to the fourth generation. Not unless if it will be cut.
Unless maputol siya Oh. tayo. Okay. Because the devil has all the right to pull you down. Paninduto lang niya pa, kung bayrahon ka naman mo nang nagbuba. Now, during the time of Karina Vidal, amo nang isgutan, why are there priests that cannot finish their priesthood? Because of the ancestral curse. Kasabot me. Muna, it's been 20 years. Muto 20, 22 siguro na. Tanan nga di ko niya dyo ipasud na to cut the bandage. Until now, we continue sa na ni Archbishop Palma. So, muna sa atong mga seminar, we have more than 600 priests ng mga members na. Muna na to cutting the bandage. So, ang atong community tay na atay regular gyud nga healing mass to cut the ancestral bandages matag una nga Miyerkules sa buwan. Yes. Venue ani tay? St. Joseph Paris sa Mabulo. Mm. Ihuna ni mo gani. Ang ubabi mo sa healing mass o kanang misa healing man na. Yes. But kini nga misa doon na tay chinogram imong sisters na tanan imong relatives ano first kuan lang line no? Igsusi mong papa na May porma. oh, Ngayon lang i-accomplish, I understand, no? oh, Nga ibutang dito. unya during the offering Okay. na tay center dito nga no, kawa Mm. ato na nimo ihog line ng imong offering ihog to nimo i-pray na Mm. Siding priest. priest no either si Bishop Palma ba o lalain na ito na i-pray dyan na siya doon na siya tayo prayer na humana na kuha na sa atong MJS sunog mo na dito sa gawas muna nga additional na sod sa misang wa na gibuhat sa ban Mm. bisag ato gani we have And I think tayo na experience man na mo sa ibang kinabuhi tayo, no? Nga, sige tayo, i-share ko nun na siya. wala ko'y buhaton karon nga dili mo successful No, before that, nga, katong nga paningkamot ni mo nga, maurag gihapon, balik I na was the youngest millionaire during 1960s. During 1960s, nakinomdom ka nga, our monthly salary is 120 pesos. 4 pesos a day. Oh, 120. Monthly man suna, di man dili. 120 a month. Muna minimum wage. Do you know how much I was earning during that time? I was earning 35,000 to 40,000 a week As, as the marketing of Philip Morris sa Misamis Oriental. naghana ni mo, experience tayo. Sige, go ahead. When I handle anything that I want to handle, I want always to be on top. Mm. After 3 years, I was able to open the first supermarket. Kaya wala pa man tulog-tulog. I always want to be the first. I was the youngest millionaire in Cagayan de Oro at the age of 20 plus. Wala ka about 5 years down. Next. Next, while waiting for an opportunity, nag-train po boxer. Successful kayo. Akong boxer, Diana Stable. I was able to produce Philippine champion. Yung mga sa una, pila na may kuwan, income sa mga boxer. So, in remaining of my money, dito ko sa Negros, palit ko 4 hectares nga katubhan. Mm. Okay, naaman yun na, maminaw man ng mga kinihingusingan ani mga planters. Okay. I'm a very curious man. Tanaw ko sa Central, kanang galingan sa Mm. Sugar mill. Oh. Ay, wala akong duwas. There is something here. So, kuha kong sample na magkukimis, ano gimix? Experiment. I got the biggest yield per hectare. Hangtod karon mo ni Yield, oh. sugar cane, sugar ano. Mud press ang tawagan na. Mo ni gamit nila ron. You know, from 4 hectares, 60 hectares ako, grabe ko kung kita ito sa una. Ilado na po ko. And then what happened? Down again, 1976. Kung sa mga itabo, nga nung nga nalugi mo. World market price
So, yun mo kasi yung Oo. garbage. Transfer mga tao sa garbage. Naman tayo quota sa Amerika ito panahon na. Down. Kansi. Lugi. So, dito ko, balhin ko sa Manila. Kung ano ko'y kapaingnan, dito ko sa Ihawan. Ihaw ko baboy. Gabiha day no. Oo. Kung nagkapila day ka kanang ni up niya ni down, niya rags to riches, niya rags na pod, no? Even during the time, panahon ni Marcos, dito naman sa Malacanang, sikat naman sa kuna, akong mga katong, during the time sa Malacanang, anak ko skibol sa dito. This is something, hangtod karon galibog pa ang NTC. Hinong daw ka sa Boulevard? May painting, Boulevard. Nga na, beer din na nga. Inong beer, tanaw, basketball nga live. That's not live. Gika na sa Acos, Manila. You know why? Ang Clark Air Base, kumplito sa facilities mga Amerikano. They can get live program pa the state. Nagcook and this dito. Doon na sila transmitter dito nga 2,000 watts. Ako nang gireceive Manila. Nobody knows. I was retransmitting that. Moto akong first million sa Manila. Undang ko sa baboy kayo, gintuan man to. What I did there is like this. Transmit na mo in a higher frequency ka ang TV sa una up to channel 13 naman. So transmit me above channel 13. So di mo mukas TV. Ang antena na mo, ako na booster po, katang booster dito, booster, that is receiving from our transmitter, converting that frequency to channel 12. So, ikaw, channel 12, makita ni mo ang Clark na salida, NBA, live, tanan mga anak. Ako itong record. Amigo man kayo na ko, si Albert, waga rin, ako, I don't, di ko pabayad sa kanya ko. Padaan ako niya, human yun, sacrifice ko for a friend. Hindi record dagan itong ikso ni Diana sa airport. Pagkagabi, sa lida niya, puno siya. You made money there. Dito, yes. That's my comeback na kwan. So, anong panahon na tayo? Napurma na yung mga Oasis? Wala pa. Okay. Nadaon pa man ang yapon. Kasi naman ang Ang airbase. realisasyon ni mo tayo about generational sin, kano sa man ni naitabo sa imuhang kinabuhi? Ang first few batches sa Oasis dili wala pa na. When I had that, this is kami sa balay. The Lord show me, ang una na kong nakuha ani si katong manager sa Bank of America, si Chika. Doon na siya ay cancer. Nag-healing ko sa cancer. Kanya, ang nakita na ko, just come out from my mouth. Basta siya ba? The Lord, heal her, Lord, from the root cause. Kaya nibalik mo ito yung cancer. What I see during that vision is a rod. Huh? Rod. Rod. Okay. Rod. Kaya na din ang rust. Kaya, niya, pagkahuman na, impure. Gikan yung tumoy. Di, may musto nga dyan. Mo to sa root cause Taas dyan. nga rod tayo. Oh. So akong inan, sister, kamusta man during the time na sa imong life sa gamay ka pa, unsa nga lugar nga na heart kag maayo. Siya at the age of 4, she remembered. Ang nasika buhay pa man. There was a time ko nga mga party kay ilis po siya. Yung umin siya dada kay wa may labot ang bata. Perti niyang hilaka ko nung dito kay sikisi siya na. So that is the root cause. Kita gino, limpyo kayo na. Mura Pero to. buto na una tayo, no? Kanina mga kanang sa ngalan na. Kanang mga juvenile nga mga experiences nga mo hanggang hisgutan karon. Mahuganin na nga medyo suwabe pa na, no? Because some
would experience kanag yung mga lugar grave kayo nga mga kasinatian like rape, mga traumatic yung kayo nga mga Yes. kasinatian nga would hound them until their adult Yes, life. yes. So tayo kining Para yung ma-rape kas gamay pa ka. sexual assault ka. Oh, sus. Luoy kay na kinaaman na buhit na sa at the back of your mind. Sa subconscious na amo na. Finalan, i-erase doon na. Or violence, no? Oh. Para Kanang kulatado kasi mo Kulatado ka sa imuha nga You know, kanilagi atong topic di dyan yung mahuman o gusak si Manong ato dyan yung isgutan. So anyway, Tay, if you can invite our viewers. Before we close, I want to share something. Di ba COVID time, why confession, why ka social distancing? But kita sa Oasis, atong dyan yung practice mo. Kung may mo weekly, monthly confession. Lord, dun sa man ako ni Lord. While I was praying, vision come to me. Headphone. Then, it's just to interpret. So, akong game order sa atong confessionary, ang pwesto sa pare, i-condemn na ko. The other side, pare, the other side, ang confessor. Ang penitent. Akong Penitent. penitent. So, lagi na siya, social distancing. Ito na ko gate phone. Ito mag-istorya siya. Ako pakita ni Archbishop Paul, makatawa siya na yan. So, where did you get this idea? Kaya, ang usaray na tawaran ako, more ba interested? Kadir dyan sa Capitol Paris. Kapag pare, wag man. Iman. Padre John Oram. Oo. Mana siya, sige siya pakumpisa, laman siya ikuan. Lagyo naman. Ahead of this program, Tay, imo pa matong gisgutan nga you still experience a very big miracle karong bag-o atong July 1. Unsa na ito po? Well, I had a grabbing heart attack also. So what I pray, the Lord grant my prayers. Tulo ka kining veins na ko, kining duha, arteries, 100% sirado. Kini usa na bilin, 99% sirado. Hairline na lang nabilin. Before the operation, before the procedure, ang akong prayer ko, Lord, allow the balloon system. Kaya aron mas easier ng balloon. Kay duha ka option, balloon or Heart one, bypass. okay. Ang imong gipangayo nga Balloon. balloon. Oh. Di naman mahimo i-balloon kay hairline man, burst man. So sila, tulong sila ka, Dr. Nubal, si Specialist. Bras, sila si Juan kay. Kung gila kong i-open, di na sa kukagwanta kay, I'm already more than 80. So they decided, sige nila, i-balloon lang na to. When balloon was done, it opened. Niyaingon ako si Dr. Buhay siya, grabe ang akong milagro. Niya pagsuod niya sa stent, uy, pag ganun sa katuod, ni daga naman. Dito din nga, lahos ang dugo. Kana bitaw tayo nga mga experience, no? Kanang mga milagro. Nga natin mo ay naagyo diha ang doktor nga nakakita, no? Yes, Nga sir. hibaw gyud sila what happened. Kana sila tayo mutuon na sila milagro because many doctors Yes, do not yes. believe in miracles. Siya pa gas, testimony na ako, doktor. So, grabe ang milagro. Siya, testimony, I don't know, because I had done it. We're lying. So dili man na siya ma-explicar sa medical science, no? Nga kanang hairline na lang and then suddenly mo dagay-day ng dugo. Ato ko, Dr. Anoval, ang iyang tawag sa ko, Brad mo ng Brad, mahaba, okay mo na, Brad. Iba mo siya nga. So tay, unsay atong program flow sa August 25? Well, you know, muna Anniversary, 29th anniversary sa Muna ako Oasis of Love. muna ko ingon na ako. Huwat lang ko kung sila pabuhat na ko. I don't want to want. Pero ang ako lang nga, imbitahan ako si Father Joy Faller, Kamay na Jesus. He's one of the famous healers in Manila. Giselle Sanchez. So that is a praise and worship healing concert. I just don't know, no? Kung pilan lang ka-ticket, 50 lang ka-ticket na bilin. The other day,
I don't know kung napa ba. Please, kung gusto mo ma-attend, ayaw lang nga na, today or tomorrow, ayaw na, hindi naman na. Today na lang siguro ganito, today, tomorrow din na. Tomorrow na. Ayan mo pag langay-langay, no? Kaya ni ka Friday ra ba, holiday na. Okay? So, tagpila ka ng ticket ay? Wala man kay free naman na ang ticket. Mupalit lang ang t-shirt nga 300. Okay. Hindi tagaan ka entry ticket na kasulod. Padung dito. Okay. And I understand tayo nga naatay espesyal yun nga pinalangga nimo nga mo celebrate sa Eucharistic Yes. celebration. Si Monsignor John Limsua, niya naman, in fact, gahapon siya may nagmas dire sa taas. He will be the one To celebrate Mass. celebrating the Mass niya. Daghan siya mga concelebrator, mga tawag na mo nag CCTN boys, CCTN priest, no? Sa duha ka pare nga from Africa nga niya din no. Yang jud nga mo pero sige, Nga nindot sab nga ni karon si Father John kay haron nga makapangayod siya sa imong blessing after before going to the Netherlands, no? Oh. Kay bag-o naman ang iyaha nga assignment. yes. So Tay, thank you for this wonderful opportunity nga nagka-istorya ta sa imuhang programa which I intend to share karong Sabado diha sa station DYRF at tulos sa Commission on the Lating programa nga naguluhan laiko ako, and Tatay is a very prominent laiko, no? There is Archdiocese of Cebu nga presidente chairman sa Cebu Catholic TV Network, ang Free TV nga Channel 47 ug ang daghanan kaayo nga mga cable companies nga na na spread all over Yes, all the over the segment Philippines. now. And announcement, soon CCTN will be digitalized. Kamusta ka na mabuti to sa among lugar sa Lagtang Talisay tay. Looking forward, no? Hangtod nga mahapsay na ng atong mga buluhaton diha sa Talisay City. Actually, sa Talisay, makabot mo na doon na mo yung antena because ang atong kong 47, that is the highest sa UHF. Bisag mga igol ang nagdahon, di nakalusot kay taas mo na, no? Tatay Dodong, ever the sa ngalan ni kining visionary nga businessman magagalang sa cable fiber optics, considered as the father of this technology, no? Nga karon gipahimudsan sa nagkalain-lain nga mga lugar sa Kabisayan o sa Don't you know that Mindanao. I'm the first to introduce fiber optic in the Philippines? 1994. Tanaw nga ra, no, nya karon pa na nato kung nakita nga Wala man ko di man ko magkuhan ko. Yun na rin higayon nga mahisgutan pero I don't promote no, mga anak. Basta I just working. I want people to be happy. Even in this internet, we are selling the lowest at 599 karon tay, pesos. gamay lang ng extension sa atong conversation with Tatay Dodong, no? So kini bitang pag-irog sa panahon tay, diha na magyuga sa analog 1960s. Unya ni kuana ta ni proceed ni kuana ta ni padayon na ta karon na nata sa digital age. Masinati magyud ni imong tanan. How do we evangelize? How do we make use of technology tay? Kining digital nga technology diha sa paghatol sa maayong mensahe. How do we do that? Naabay mga kay mo man gipangayo karon sa ato. Live streaming naman yung gigamit nila ron. But how to let it live streaming kay kana kung inyong gigamit ko nga bandwidth, mo na okay na. Kung daghanan ganun mo gamit, ang abot dito sa tagyo, muhinay naman na. Oo. So mo na nga ibutang yun na sa apps. Anong apps? Sa mong gibuhat diri nga apps nga. Ato ra yung binuhat. Dili na instrumento nga Unsa may benefit ana tayo sa evangelization? Well, everybody can receive wherever you are. If you take the initiative, no? Kanang imuha nga buhaton, imo gyud nga search. Oo. O diya, sa laing bahin tayo, maumanipod ang usa sa mga hagit sa atong Holy Father, Pope Francis. Unsa man ang atong pamaagi
paggamit o angayan ba nga gamiton ang AI, ang artificial intelligence diha sa paghatod nato sa maayong mensahe? Well, anything that it will give a favorable dissemination of God's Word, okay na na. Kaya ang AI magutay, dili naman gud mo gamit sa faculties sa tao, sa human, but it is the machine. Mao na may Imong i-program dito ang mga Word of God. So when they open, ikaw na nag-introduce kasi ginunga ng dili man mayo. Di ba? They are talking about worldly things. You have to insert the God things. Oh. Pag-introduce ni Jesus yung ministry, doon sila kabuo. Ni kalat. Doon sana. Iyay. O so may kasultian ng mga pare tayo nga mo gamit sa artificial intelligence pag purma sa ilahang homily. Anong di man, paragon ako. Pareharagon na ilang yung na, nga mo na si Pope, kung atom na sa mga Muslim na, well, we are brothers and sisters. Let's be together. Let's not hate to each other. Wala nga, kanang ilang homily, Nga produced by artificial intelligence. will it give disadvantage? No. Machine naman gud na siya tayo Oo nga. ang nagpurma. Kaya, naabot ba na sa katawan? Di ba? Naabot na sa katawan. Kung yung di na mo gamitin, lupig ka nila. Balaos baboy, lupig, di ba? Lupig, balaos baboy. So, muna, we have to, kung sa tawagan ng, be with them. Ma-adapt kita Join tayo. them, oh. Ma-adapt ta sa technology. Oo. Akan sita. Kung dili ta ma-adapt. Oo. Mga Sa igalan, dili yun mo think negative. Anything that is favorable to our side, okay na. so atog yung gamiton tayo. Kay tools man siya, no? Nga moabot nga to sa mga lagyo kaya nga mga lugar. It will just like the 12 disciple, apostle, nga nisud, nga nikatap sa tibok kalibutan. Pag sudi mo ka ng uban, mga wagtang na nakikininamay mo. Bertay hinaot nga imo kong hatagan og lain nga higayon nga ato ni nga masumpayan ang atong conversation sa imong programa nga naguluhan Faith and Action. Nya akmo ni nga i-replay no sa programa sa Commission on the Leyte agi og pre-program sa atong 29th year anniversary karong Domingo, August 25. So ang mga Oasis of Love members hinaot nga magkita-kits ta dito sa SMC side 8 a.m. ang registration. Kung wa pa mo makapalit sa inyong ticket, rather sa t-shirt, ari alang diri sa CCTN. Everybody should be wearing that T-shirt. Kaya mo na siya ang imuhang ticket pag-so dito sa sa tunga floor sa SMC side. Anyway, naman ay direksyon niya dito. So mga higala, salamat sa inyong pagpaminaw, sa inyong pagtanaw no? Sa live streaming, sa DYRF and sa higayon niya nga i-share ni Tatay Dodong sa iyahang Faith and Action Tay. Thank you very much for having me. Salamat sa pag-share nimo sa imuhang faith journey sa atong mga tigpaminawan o sa nagsunod sa atong respective nga mga program. Mga higala, thank you. Tatay Dodong, we love you. Shalom. Shalom. You're giving your all in His glory.